Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Shout out kay Chris Kamahalan at shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2386 hanggang 2370. Xuanyuan Mundo iba pang courtyard. Mula nang tumira si Fei Linger sa ibang ospital, palaging alerto si Bai Ling Warner sa kanya bilang isang katunggali, at kung minsan ay sadyang nakikipagkompetensya sa Aaron. Gayunpaman, sa kaso ng pagpiyansa sa labis na reaksyon ni Warner, hindi gaanong nagbabago ang Feilinger, at hindi niya sinasadyang magpakita kay Bailing Warner, tulad ng wala siyang pakialam sa anumang bagay. Hanggat ito ay isang bagay na gustong ipaglaban ni Warner, bukas palad niyang ibibigay ito kay Warner. Sa araw na ito, si Aaron ay nakaupo sa courtyard pavilion na may malungkot na mukha, at pinakanak ang bamaantong hininga. Natagpuan ito ni Feilinger at pumunta sa Aaron. Mukhang nag-aalala ka. Nag-aalangan ka bang pumunta sa Imperial Court? Tinanong ni Feilinger si Aaron. Alam ng batang babae na ito ang lahat, na nakita na ni Aaron. Gayunpaman, labis siyang nag-aalala, hindi dahil sa korte ng Imperial, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na pag-iisip sa kanyang puso. Wala itong kinalaman sa Imperial Court. Sabi ni Aaron. Bukod sa Imperial Court, ano pa ang dapat mong ikabahala? Failing anak ay hindi maintindihan ng humingi ng paraan. Umiling si Han Sanchen. Hindi niya alam kung bakit. Laging tumatalon ang talukap ng mata niya. Parang may mangyayari. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, walang dapat ikabahala. Kung tutuusin, kahit ang Imperial Court ay binibigyang halaga siya, ibig sabihin, hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa Imperial Court. Bakit maaaring tumalon ang talukap ng mata? Ito ay isang uri ng masamang palatandaan. Naaksidente ba si Jiang Yingying? Ano ang nangyayari sa aking kapatid na babae? At ano ang nangyayari? Tinanong ni Han Sanchen si Feilinger, ang dahilan kung bakit niya pinananatili si Feilinger ay dahil alam niya ang balita ni Jiang Yingying. Kung ang masamang tanda ng paglaktaw sa talukap ng mata ay talagang nangyayari dahil kay Jiang Yingying, dapat niyang malaman. Okay na siya ngayon. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Feilinger. Si Aaron ay tumitingin kay Feilinger na may kainahinala. Lumilitaw ang batang babae ng hindi maipaliwanag, at ang mga detalye ay hindi malinaw. Ayon sa dahilan, dapat ituring siya ng Aaron bilang isang potensyal na banta. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang edad, ito ay isang kakaibang sitwasyon upang malaman ang masyadong maraming mga bagay. The biggest reason I let you stay is because of my sister. Kung magtatago ka sa akin, hindi ka makakarating sa magandang wakas. Sabi ni Aaron. Don't worry, she's really good now. Kapag napagod na ako, ihahatid na kita sa kanya. Nakangiting sabi ni Ferenc. Maglalaro. Nagtataka si Aaron kay Feilinger. Napaka-boring ng buhay ko, kaya gusto kitang paglaruan kahit saan. Hanggat mapasaya mo ako, mas mabilis kitang dadalhin sa kanya. Sabi ni Ferenc. Bilang isang binibini tulad ni Feilinger, dapat marami siyang paraan para magpalipas ng oras. Paano niya paglalaruan ang sarili niya? Kaya Aaron makinig lang sa kanyang mga salita. Hindi niya babawiin ang kanyang hinala at pagbabantay kay Feilinger. Dahil gusto mong maglaro, umalis na tayo sa lungsod ng Longyon sa lalong madaling panahon. Wala nang sulit na laruin dito. Sabi ni Aaron. Saan ka pupunta? Inaasahan na tanong ni Ferenger. Sa huling 2 araw, pinag-aaralan ni Han Sanyi ang mga lungsod sa Imperial Court.
Dahil hindi na niya kailangang hanapin si Jiang Yingying, natural siyang umaasa na makapunta sa isang natatanging lugar at matuto patungkol sa mundo ng Xuanyuan. Sa kanyang pananaliksik, isang lugar na tinatawag na Fengshan City ang pumukaw sa pagkamausisa ng Aaron. Ayon sa mga tala, ang Fengshan City ay isang lungsod na sikat sa auction. Sa Fengshan City, mayroong daan-daang mga auction house, malaki at maliit. Lahat ay maaaring i-auction sa Fengshan City, hindi inaasahan, walang magagawa ang Fengshan City. Batay dito, gustong makita ni Han Sanchen ang mundo at makita kung ano ang maaaring i-auction sa Fengshan City. Bukod dito, sa pamamagitan ng mahahalagang kalakal na ito, maaaring magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa si Han Sanchen sa kung ano ang mahalaga sa kaharian ng imperial. Pupunta ako sa Fang Mall, sabi ni Aaron. Bibili ka ba ng magic weapons? Hindi ko alam, sabi ni Ferring na nagtataka. Titingnan ko lang. Kung may nagustuhan ako, baka bibili ako, pero kung may pera lang ako. Sabi ni Aaron. Sa mundo, ang Aaron ay nakikilahok sa anumang auction. Kung handa siyang manalo ng anuman, magkakaroon siya ng kapital para manalo. Nasa likod niya kasi ang buong pamilya Nangang. Ang pera ay hindi isang konsiderasyon sa lahat. Ngunit ngayon, ang lakas ng ekonomiya ng Aaron ay hindi masyadong malakas. Kahit na namuhay siya ng normal, kailangan niya ang tulong ni Huang Xiaoyong. Kailan ka magsisimula? Tanong ni Ferring. Bukas, ipapaalam ko kay Huang Xiaoyong para ihanda siya. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Ferring at sinabing, kung wala kang pera, sabihin mo sa akin na mayaman ako. Si Aaron ay tumitingin kay Fei Linger na may kainahinala. Hindi siya mukhang mayaman. Lumilitaw siya sa kanyang harapan bilang isang pulubi. Ngayon, sinabi niyang mayaman siya. Hindi ba't sinasadya niyang ilantad ang kanyang sarili? Now you don't have to hide in front of me. Don't forget that you are a pulubi. Now you say may pera ka, hindi ka natatakot na ipagtabuyan kita. Sabi ni Aaron, kung may pera ka, hindi ka pwedeng maging pulubi. Sinong nagsabing walang pera ang pulubi? Sagot ni Fei Linger. Hindi nakaimik si Aaron. Ayon sa bait, mahirap talaga ang mga pulubi. Kung may pera sila, paano sila mamaalamos? Ngunit ayon sa kanyang karanasan sa lupa, ang mga pulubi ay hindi naman mahirap. Napakaraming pulubi sa lupa na nagpapanggap na mahirap. Itinuturing nilang propesyon ang pamamalimos, na mamaalamos sa araw at nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan sa gabi. This is nothing new, sana hindi ako masyadong nagulat sa identity mo. Kung hindi, hindi ko matiis. Nagbiro si Aaron na malinaw na ipinakita sa kanyang mga salita na may pagdududa siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Fei Linger. Ngunit walang pakialam si Fei Linger. Pagkaalis ni Aaron, nakangiti niyang sinabi sa sarili, sa oras na iyon, magugulat ka. Kung matitiis mo man o hindi, wala akong pakialam. Umalis sa kabilang patio at pumunta sa mansyon ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan si Aaron, at ang mga bantay, pagkatapos na makita ang Aaron mula sa malayo, yumuko para salubungin siya. Total, ito ang amo ni Huang Xiaoyong, isang malakas na tao sa itaas ng 7 ilaw, Mr. Han, Mr. Han, Mr. Han magalang na tumawag ang mga guard, nasa bahay ba si Huang Xiaoyong? Tanong ni Aaron, ang nasa bahay si Young Master. Mangyaring sumama sa akin sinabi ng pinuno ng bantay kay Aaron, at pagkatapos ay personal na inakay si Aaron sa mansyon ng Panginoon. Pagpasok pa lang niya sa gate, sinalubong siya ng isang medyo may edad na. Ang kanyang hitsura ay medyo katulad ng kay Huang Xiaoyong. Siya dapat ang pinuno ng lungsod na hindi pa niya nakita noon. Matagal nang gustong makita ni Huang Houyi ang Aaron, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nang dumating si Aaron sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, wala siya sa bahay, kaya pinalampas niya ang pagkakataon sa lahat ng oras. Ngayon nakita ko na ang gwardya ay nangunguna sa isang pambihirang binata, na agad na natukoy ang pagkakakilanlan ni Aaron, at lumakad sa Aaron na may kaunting kaguluhan. Kahit bilang Panginoon ng lungsod, ipinakita ni Huang Houyi ang kanyang pinakamalaking paggalang. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko at sinabing, ikaw ba ang amo ni Huang Xiaoyong, Aaron? Aaron smiles. Bilang pinuno ng lungsod, walang air si Huang Houyi. Napakahinhin niya. Ako ito. Ikaw dapat ang Panginoon ng lungsod. Sabi ni Aaron. Tumingin si Huang Houyi sa mga mata, at sinabihan siya ng gwardya na umalis. Sa harap mo, ano ang City Lord?
At kung wala ka, isa lang akong puppet. Sinabi ni Huang Haoyi na may mukha ng kahihiyan na mayroon siyang malalim na pag-unawa sa kanyang sariling sitwasyon at kinuha ang posisyon ng Panginoon ng lungsod bilang isang papay. Bagamat naisip niyang alisin ang katayuan ng papay, napakahirap para sa kanya na makamit ito nang hindi lumalakas si Huang Xiaoyong. Ngayon, sa pagiging mas malakas ni Huang Xiaoyong, ang lahat ng mga hadlang ay nawala, at ang lahat ng kredito ay dahil sa Aaron. Iginagalang niya ang Aaron, na isang bagay na syempre. Kung may heirs man siya o wala, panalo. Nais siyang makita ng 3 pamilya ngayon, na maihahalin tulad sa pag-akyat sa langit. Mahinhin siya sa harap ng Aaron, ngunit dahil lamang ito sa malakas na lakas ng Aaron. Nagbibiro talaga ang Lord of the City. As a civilian, how can I compare with the Lord of the City? Sabi ni Aaron. Isa lamang itong casual na pahayag ng Aaron, ngunit malaki ang ipinagbago ng mukha ni Huang Haoyi, dahil hindi siya nang ahas na ikumpara ang kanyang sarili sa Aaron, at hindi nang ahas na tawagin ang kanyang sarili bilang pinuno ng lungsod sa harap ng Aaron. Mr. Han, ikaw ang malakas ang gustong i-recruit ng Imperial Court. I'm not qualified to compare with you as a city leader. Seryoso talaga ang mga salita ni Mr. Han, sabi ni Huang Haoyi. Walang magawa si Aaron. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sobrang natakot si Huang Haoyi. Gusto kong makita si Huang Xiaoyong. Please lead the way. Sabi ni Aaron. Wag na, yun ang dapat kong gawin. Nang sabihin ito ni Huang Haoyi, halos yumuko siya ng 90 degrees. Si Huang Xiaoyong ay dating isang pag-aaksaya ng oras. Siya ay hindi kailanman handang mag-aksaya ng oras sa paglilinang, dahil pagkatapos niyang huminto sa 2 lampara, tinanggap niya ang kanyang buhay at hindi inaasahan na gagawa ng malaking pagunlad sa paglilinang sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, matapos masira ang 5 ilaw, si Huang Xiaoyong ay may malakas na kapit sa paglilinang. Hanggat siya ay walang ginagawa, siya ay magmumuni-muni at mag-aayos ng kanyang hininga. Dahil may pag-asa siya. Ngayon si Huang Xiaoyong ay hindi na isang maalat na isda. Ang kanyang pangarap ay makasabay sa Aaron bagamat alam niyang hindi niya makakamit ang matataas na tagumpay ng Aaron, nagtakda rin siya ng layunin para sa kanyang sarili. Hindi bababasa, nais niyang makamit ang lakas ng huling 3 kaharian. Sa ganitong paraan lamang hindi niya mapapahiya ang Aaron. Dinala ni Huang Haoyi ang Aaron sa silid ni Huang Xiaoyong at direktang kumatok sa pinto. Valiant, anong ginagawa mo? Lumabas ka dali. Malakas na sabi ni Huang Haoyi. Si Huang Xiaoyong, na nagmumuni-muni at nag-aayos ng kanyang hininga, ay medyo naiinip. Talagang mali ang maistorbo sa ganoong oras, maging ang kanyang ama. Dad, nagmumuni-muni ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabi ni Huang Xiaoyong. Narito ang iyong Panginoon, sabi ni Huang Haoyi. Natigilan sandali si Huang Xiaoyong at mabilis na bumangon para buksan ang pinto. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 3 segundo. Nang makita niya talaga si Aaron, na nakatayo sa labas ng pinto, naging flatterable agad ang ekspresyon niya. Master, ikaw pala, sabi ni Huang Xiaoyong. Sa pagtingin sa nakakabigay puri ng ngiti sa mukha ng kanyang anak, si Huang Haoyi ay hindi nakaramdam ng pagkasuklam. Sa halip, nadama niya na dapat niyang balewalain ito. Pagkatapos ng lahat, si Aaron, isang malakas na tao tulad ni Han, maging ang korte ng imperial ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Siyempre, dapat nilang subukang pasayahin siya. Ipapaalam ko sa iyo kung aalis ka sa lungsod ng Longyan bukas, ngunit kung ayaw mong umalis, iginagalang ko ang iyong pinili. Sabi ni Aaron. Oo. Bakit ayaw mo, Master? Huwag mo akong iwan. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Huang Xiaoyong, bago siya nagpasya na sumama kay Han Sanyi, dahil gusto niyang masira ang hangganan, gusto niyang makumplito ang pangarap ng susunod na 3, kailangan niya ang tulong ni Han Sanchen, kung iiwan niya si Han Sanchen, gagawin niya, hindi na muling lalabag sa hangganan sa kanyang buhay. Tinitingnan ng Aaron si Huang Haoyi, bahagyang napahiya, dahil bukod pa sa pag-abiso kay Huang Xiaoyong, kailangan niyang hilingin kay Huang Xiaoyong na maghanda ng mas maraming pera para makapunta siya sa Fengshan City nang walang pera. Si Huang Haoyi ay isang matalinong tao. Knowing what this look means, he quickly said, nga pala, may kailangan pa akong harapin. Kayong dalawa master at apprentice, dahan-dahan kayong mag-usap. Pagkaalis ni Huang Haoyi, mahinang nagtanong si Huang Xiaoyong, Master, mayroon ka bang espesyal na order? This time,
Pupunta tayo sa Fengshan City. Dapat alam mo kung saan ang Fengshan City. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Huang Xiaoyong. Siya ay ipinanganak at lumaki sa korte ng imperial. Paanong hindi niya kilala ang Fengshan City? Bukod dito, kung hindi niya alam ang pinakamalaki at pinakatanyag na lungsod ng auction sa korte ng imperial, magiging ignorante siya. Master, alam ko, so ibig mong sabihin, hayaan mo akong maghanda ng mas maraming pera. Tanong ni Huang Xiaoyong, maaring turuan ang mga bata. Nakangiting tumanggo si Han Sanchen. Si Huang Xiaoyong, na pinuri, ay tuwang-tuwa at sinabing, Master, mangyaring makatiyak na nangikil ako ng maraming pera sa lungsod ng Shaolin. Sa pagkakataong ito, tinanggap ko na rin ang ilan sa aking ama. Subukan mong gawin ito. Huwag mo nang pilitin, panawagan ni Aaron, kung hindi, ang tatay ko ay masayang sinabi ni Huang Xiaoyong, siya nga pala, Master, huwag, hindi mo hinahanap ang iyong kapatid na babae. Nang pag-usapan ito ni Huang Xiaoyong, ipinakita niya ang kanyang pagsisisi. Kung tutuusin, si Aaron ang nagbigay sa kanya ng gawain, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, wala man lang balita, wala siya malapit sa Longyan City, kaya tanungin mo ang iyong mga tao na umatras. Sabi ni Aaron. Nang marinig ito, mukhang alam ng Aaron kung nasaan si Jiang Yingying, kaya na-curious si Huang Xiaoyong at nagtanong, Master, natagpuan mo na ba siya? Hindi pa, pero may ilang taong nakakaalam tungkol sa kanya at naniniwala na malapit na tayong magkita. Hindi alam ni Han Sanchen kung kailan sasabihin sa kanya ni Fei Linger ang tungkol dito, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang choice kundi hintayin na magsalita si Fei Linger, kaya kailangan niyang tanggapin ang kanyang kapalaran, Master, maghahanda muna ako. Pupunta ako sa ibang ospital para makita ka bukas ng umaga, sabi ni Huang Xiaoyong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!